Para sa pagdiriwang ng ating banal na misa, isama natin sa ating panalangin na ating banal at pangkahalatang iglesia, lalong-lalo na ang Iglesia Filipina Independiente, parokya ng Mabuting Pastol dito sa Bacood, upang mapuspos sila ng katotohanan at pag-ibig, at manatiling walang bahid dungis hanggang sa araw na muling pagdating ng ating manunubos. Isama din natin sa ating panalangin na ating Sunday Mass sponsor sa araw na ito, na naway ipagkaloob mo ang iyong makalangit na pagpapala at biyaya, lalong-lalo na sa pamilya nila Lolita at Louie Jean Aguilar, Angelita at Roxana Fajardo, Virgie at Ludi Larion, Edna and Librada Dominguez. Panalangin din natin ang ating mga kapatid na nagdiwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan, na pagpalain mo sila at sumagana sa kanilang yung mga biyaya. Patatagin sila sa kanilang pananampalataya ng may pasasalamat at patnubayan mo sila sa lahat nilang mga gawain, lalong-lalo na sina John de la Peña, Joseph Daniel Nilo, Josephine Luz de la Peña, Anita Garcia, Laarni Rose Rakid, Vanessa Grace de Guzman, Gerald Guillen Gorosin, Ethan Raysian Halasco, Antea Sabrina Mosquera, Estela Jane Javier, Sian Turaray, at Reverend Father Fidelino of D. Panalangin din natin ating mga kapatid na may karamdaman, na dalawin mo po sila at pagalingin, tunghayan mo sila ng buong awa at ipagkaloob mo po sa kanila ang tibay ng loob at pagtitiis sa gitna ng kanilang mga karamdaman, lalong-lalo na sina Lilian Larion Almasan, Emiliana Antonio, Ruth Akitan, Forrest Edard Aranas, Romeo Aranas, Laurenia Balitbit, Estelita Bantolo, Ligaya Consolacion, Maria Teresa de Quito, Max Enriquez, Raymond Enriquez, Danilo Evangelista, Victoria Linda Evero, Bobby Fodulia, Rosario Garcia, Georgie Gonzalez, Sebastian James Batallones, Reverend Father Tristan Soliman, Gloria Pabello Quiamco, Maria Teresa Sari Insigne, Beverly Ortega, Susan Jordan, Teresita Jordan, Edwin Laboriante, Christian Mago, John de la Peña, Father Aurelio Picard, Wilhelmina Picard, Maria Teresa Ramirez, Divina Resurrección, Romel Resurrección, Reynaldo Resurrección, Roberto del Rosario, Amelia San Luis, Angelina Sobrete, Michelle Onanad Suplag, Corazon Vergara, Warieta Toboso, Father Antonio Taico, Elijah Nicolay Zamora, Jesus Zamora, Sandra Jessica Policarpio, Dr. Ray Ignacio, Rebecca Serrano, Lita Cruz Gonzalez, Maria Melanie de Jesus, Father Rodrigo Dolorosa, Danilo Ignacio, at Jeric Salvador Salvanera. At para sa lahat ng sumakabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo, lalong-lalo na si Victoria Astorga at Estelita Javier, na inaalaala natin ang kanilang kaarawan bagamat sila ay nasa piling na ng ating Panginoon. At sina Roberto Javier, Reynaldo Palma at Virgilio Palma, na inaalaala natin ang araw ng kanilang kamatayan. Makamtanawan nila ang kapayapaan kasama ng banal doon sa pook na wala ng sakit o pagtangis, kundi buhay na walang hanggan. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Ipinagdiriwang ngayon ang linggo ng Pentecostes. Ang araw na ito ay isang mahalagang paalala sa atin ukol sa pagkakaloob ng Diyos sa mga alagad ng Panginoong Hesus ng banal na Espiritu. Ang Espiritung ito ay siyang naging daan upang maging gabay ng simbahan sa kanyang paglago.
Ang Espiritu ding ito ang siyang nagbunsod upang ang katawan ni Kristo dito sa lupa ay manatiling buhay, at ang Espiritu ding ito ang nagsabi ukol sa katotohanan ng Diyos. Kaya ang katawan ni Kristo, ang simbahan, ay kanyang pinagkalooban ng Espiritu Santo upang makapanahang lagi sa Kanya at maipagpatuloy ang Kanyang naumpisahang misyon dito sa lupa. Tatayo po ang lahat sa pagsimula ng banal na pagdiriwang. Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. At pagpalain nawa ang Kanyang kaharian ngayon at magpakailanman. Amen. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat ng nasa't hangarin ay nababatid mo at walang lihim na nalilingid sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong isip at ng buong mong lakas. Ito ang una at dakilang utos. At ang pangalawa ay tulad ng una. Bigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, napapaloob ang buong kautusan at mga propeta. Halina't pagsisihan natin ang ating mga pagkakasala sa ating kapwa. Magsilod po ang lahat. Tayo'y nangungumpisal sa Diyos Amang makapangyarihan, sa lahat ng mga santo at sa isa't isa, na tayo nagkasala sa ating naisip, sa ating nasabi, sa ating nagawa at sa nakaligtaan nating gawin. At ito'y sarili nating kamalian. Kaya sinasamo natin sa Diyos na kaawaan tayo. At sa lahat ng mga santo, na ipanalangin nila tayo sa ating Panginoong Diyos. Amen. Kaawaan kayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin kayo sa inyong mga kasalanan at patnubayan kayo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan.
Ang Panginoon ay sumainyo. Tayo'y manalangin. Panginoon naming Diyos, sa kapistahan ng araw na ito, pinagiging banal mo ang buong simbahan sa lahat ng bayan at bansa. Kasihan mo kami ng mga kaloob ng Espiritu Santo upang iyong ginawa mo noong una ay patuloy na maganap sa aming puso. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang anak mo, na kaisa ng Espiritu Santo, isang Diyos ngayon at magpakailanman. Magsiupo po ang lahat upang pakinggan ang mga pagbasa. Sinasabing ang mga alagad ay nabiyayaan ng banal na Espiritu ayon sa pagkakaloob ng Diyos. Ito'y isang hudyat ng kanilang unang ministeryo bilang mga tinawag. Nang sa gayon, maihayag sa lahat ng bansa ang ukol sa kalooban ng Panginoon. Kaya't ang simbahan ang siyang naging daan upang ang salita ng Diyos ay maipamalita sa lahat ng dako ng mundo. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa Gawa ng mga Apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita sa iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang narinig natin sa kanila? Tayo mga taga-Partia, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, mga Judea at Cappadocia sa Ponto at Asia. Mayroon pa sa ating mga taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at mga saklaw ng mga Libya na sakop ng Cirene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo ay naakit sa Judaismo. May taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang ating pong salmong tugunan, ang ating itutugon, Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Pakiulit po. Pinupuri ka, poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig, ikaw, poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa.
Tugon. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay iyong baguhin. Natatakot mga matay, kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok, pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu, upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Tugon. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay iyong baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan. Habang aking inaawit ang papuri sa may kapal, huling tugon. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay iyong baguhin. Sinabi ni San Pablo na ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob ng Espiritu ng Diyos. Ito ay isang regalo, ibinibigay sa atin upang matugunan ang pangangailangan ng kanyang katawan, ang simbahan, at upang maipahayag sa mundo ang kagandahan at pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Kaya't ibig kong malaman nyo na kailanmay di masasabi ng sino mang kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. Sumpain si Jesus at hindi rin masasabi ng iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na suma sa lahat ng taong gumagawa. Nang gumagawa ng mga iyon, ang bawat isa ay binibigyan ng kaloob na naghahayag na suma sa Kanya, ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sa isa'y pinagkakaloob sa pamamagitan ng Espiritu, ang kakayahang magpahayag ng mga aral ng Diyos, at sa isa'y ang kakayahang makaunawa ng aral ng Diyos. Ang iisang Espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng malaking pananalig sa Diyos, at sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihan, gumawa ng kababalaghan. May pinagkalooban naman ng kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, at may pinagkalooban din ng kakayahang makakilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu, at kung alin ang mula sa masamang espiritu. May pinagkalooban ng kakayahan magsalita ng iba't ibang wika, at sa iba naman ang magpaliwanag niyon. Ngunit isa lang ang Espiritu ang gumagawa ng lahat ng ito, at namamahagi ng iba't ibang kaloob. Ayon sa kanyang maibigan, sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan ng may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay binabautismuhan sa isang espiritu. Upang maging isang katawan, tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Mga kapatid, ito ang salita ng Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang paggalang sa banal na ebanghelyo ng Panginoon.
bigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Aleluya, aleluya. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumayrin, Ang mabuting balita ng ating Panginoong Heso Kristo ayon kay San Juan. luwalhati sa iyo, Panginoong Hesukristo. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapilid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Heso Kristo. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Maaari po tayong umupo. Good morning po sa ating lahat. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo. Amen. Happy Pentecost Sunday po sa ating lahat. Sa araw na ito ay pinararangalan natin ang kapistahan ng ating buong simbahan. At itong linggo ng Pentecostes, tayo ay dumadating sa sukdulan o climax ng ating pagkabuhay na ating sineselebrate. At ang Pentecostes ay madalas and we regarded it as church birthday. Dahil nga sa araw na ito ay ipinagkaloob ng Diyos ang banal na Espiritu Santo sa kanyang simbahan. At certainly, the birthday of the church, dahil nga ito ay spirit-filled community na tayo ay ipinadala or we are sent into the world to be the witness to Christ and His gospel of love and forgiveness. Sa ating mga pagbasa, it reminds us the three important truths about the church at ang kanyang misyon. Ano nga ba ang katotohanan sa kanyang misyon bilang isang simbahan? Una, ang ating simbahan ay isang misyonero. The church is a missionary. At pangalawa, but the Holy Spirit o yung banal na Espiritu Santo ay siya yung principal agent of mission. At pangatlo, that the goal of mission is to create a unity that embraces diversity. Kaya nga lagi nating naririnig, unity amidst of diversity. At kung ating titingnan, yung ating simbahan by its nature is a missionary.
Kaya nga, lahat ng binautismuhang miyembro ng ating simbahan, we are consecrated as missionary disciples of Jesus. At tayo ay may responsibilidad for the evangelization of the world. So, hindi ibig sabihin na kapag tayo ay hindi pare, kapag tayo ay hindi obispo o diakono, ay wala na tayong karapatan to evangelize upang ipalaganap ang kapayapaan sa buong mundo. To evangelize the world, to know Jesus Christ. Sabi nga, a church that close in on itself and cease being missionary would no longer be the Church of Christ. So, ang simbahan na hindi tumutugon at kumakalinga sa tawag ng panahon ng ating lipunan ay hindi mo masasabing isa siyang simbahan. Because that church is where the people of community na dapat tayo ay maging kabahagi sa misyon ng ating Panginoong Jesucristo. So ano ba ang misyon ng ating Panginoon? Diba sinabi niya, to give peace, na maging mapayapa at maging masagana at maging mabunga ang kanyang salibutan. So tayo bilang binautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, we have all that responsibility to be the disciples of Christ. Kaya nga sa ating pangalawang pagbasa, binigyan tayo ng tungkulin kung paano tayo maglilingkod. Bawat isa sa atin ay binibigyan ng katungkulan ayon sa ating kakayahan. Diba? Sinabi doon sa ikalawang pagbasa, mayroong katungkulan na pinagkaloob sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. At meron namang katungkulan kung paano natin paglilingkuran yung ating kapwa. Ibig sabihin, all of us, should be the responsible missionary of Christ. Lahat tayo, walang tinatangi ang pagiging lingkod ng ating Panginoon. Dahil ang simbahan, when it ceases being a missionary, hindi mo siya masasabing simbahan. Ang simbahan, who enjoyed each other company, o gusto niya lang yung taong kagaya o nivel na kanyang kaisipan, ay hindi mo siya masasabing simbahan. Not unless a church na lumalabas sa lipunan at sa lansangan ay masasabi ng tunay na naglilingkod sa Panginoon. A church should not be self-serving. Ang simbahan ay hindi dapat naglilingkod lamang sa kanyang kawani o sa kanyang miyembro. Bagkus ito ay lumalabas at nakikibahagi sa karanasan o sa pighati ng kanyang sambayanan. Because that was Christ. Dahil yun ang ipinunta ng ating Panginoon. Hindi siya nagbata ng kahirapan sa krus para lamang tayo ay mabigyan ng walang kabuluhan. So the church, a spirit-filled, should be a missionary church. So hindi natin pwedeng sabihin na ang simbahan hindi dapat makialam sa problema ng lipunan. It should be our responsibility. Dahil yun ang pagkakatawag ng ating simbahan ayon sa kung paano binigyan ng Panginoon ng banal na Espiritu Santo upang siya'y makapagpatuloy ng kanyang misyon. Ang misyon na ipinilaga hindi lang para sa amin bilang ordinado, kundi bawat isa sa atin bilang bautismo o binautismuhan sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo. Kaya nga, it always reminds us to be called as a missionary church. It should be an open arms church. Laging bukas sa kanyang sambayanan. At magiging sandigan at sandalan ng kanyang pagkakaisa.
Kaya nga may kanta, alam ko, familiar sa inyo yun, yung kanta ni Gary Granada, Sa Bilang ng Ama. Diba, nandun, napakaganda ng kanyang mensahe. Sa iisang hapag, dapat tayo ay nagkakaisa. Pero look at our world today. Are we still united? O tingnan na lang natin sa loob ng ating simbahan, tayo ba ay nagkakaisa? O iba-iba yung ating pananaw. Pero kung ating titingnan ang pananaw ng ating Panginoong Jesucristo na magbigay ng kapayapaan at katarungan sa buong sanlibutan, kung ating iyong inuunawa at isinasabuhay, there will always be, and we become a leaven of harmony for humanity. Ang pangalawang katotohanan sa ating mga pagbasa is that the Holy Spirit is the principal agent of the church mission. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo, tayo ay ginaguide upang damhin, tamuhin na ang ating paglilingkod ay hindi paglilingkod sa ating sarili lamang, kundi paglilingkod sa ating kapwa at sa kanyang sambayanan. So, paano ba natin maunawaan yung Espiritu Santo na ito? Look at the gloves o yung guantes. May gamit po ba ang guantes kapag hindi natin isinusuksok yung ating mga kamay? Di ba wala? That gloves has no use o wala siyang silbi kapag hindi natin isinusuksok yung ating mga kamay sa kanyang mga butas. The glove cannot do anything by itself. But when our hands is in it, it can do many things. At yun din ang katotohanan ng guantes. Kung ano mang meron tayo, that gloves acts. Sa pamamagitan ng ating mga kamay, mabibigyan ng kahulugan at katangian ang guantes na iyan. So we are the gloves, and the Holy Spirit is upon us to act upang tayo ay gabayan at panubayan upang makapaglingkod tayo ng mayroong kabuluhan. So we have to make room for the hand so that every finger is filled with the Holy Spirit nang sa ganun tayo ay lumakad, tayo ay makibahagi, tayo ay makilakbay sa ating lipunan na puno ng karahasan, na puno ng kapighatian, na puno ng walang katarungan. So every one of us, tayo ay mayroong responsibilidad. So the Pentecost is not whether God is blessing our own plans or programs upon us, kundi ang pagbaba ng Banal na Espiritu Santo is a great opportunity. That Spirit calling us na tayo ay maglingkod sa abot ng ating kakayanan. So ang tanong, do we put our trust in our resources? Or we put our trust in the action of God's Spirit sa ating mga buhay and in the lives of those among whom we work? Sino ba ang ating sinusunod? O ano ba yung ating sinasabuhay? Yung ating bang kakayahan o mga talento na masasabi nating atin lang? Or we acknowledge that Holy Spirit that God given to us nung tayo ay bininyagan? So do we leave enough room sa ating mga iba't ibang ministries for the Spirit of God? So sinasabuhay ba natin? Ginagampanan ba natin yung ating responsibilities, yung ating ministriya bilang lingkod ng Panginoon? Kasi pag sinabi mo ministry, lagi nating sinasabing exclusive for the ordained only. But those ministry na sinasabi ng ating Panginoon, bawat isa sa atin ay mayroong ministry ang pinagkakaloob. Kaya nga sabi ng Panginoon, hanapin natin kung saan tayo dinadala
ng ating angking paglilingkod sa Panginoon. Dahil bawat isa sa atin ay binigyan ng kanyang-kanyang ministriya upang makapaglingkod at gamitin natin sa ikakalaganap ng ministriya ng Diyos. But sad to say, that ministry ay inaako lang natin. Hindi natin inilalabas, hindi natin sinashare sa ating simbahan at maging sa ating lipunan. Finally, the goal of mission is to create a unity that respects diversity. Na sa kabila ng ating iba-ibang pagkilos, harinawa, respetuhin natin ang misyon ng ating Panginoon. That Pentecost reverses the confusion, di ba, doon sa Tower of Babel? That on the day of the Pentecost, ayon sa ating pagbasa, different people speak different languages. Ibig sabihin, iba-iba yung cultural backgrounds, but they came together for that major mission of God. Iba-iba man yung ating lengguwaheng sinasalita, iba-iba man yung kultura na ating pinanggalingan, iba-iba man o magkakaiba man tayo, pagamat sinasabi ng Diyos, dapat iisa yung ating tunguhin. At yung isang tunguhin na yan ay ang pagbibigay at bilang kabahagi ng pagbibigay ng buhay na mayroong kasaganaan. Kaya nga sinabi ng mga tao, bakit sinasalita nila yung aming iba-ibang lengguwahe? Diba sila ay Galileo? But how does it happen that each of us hear that same languages? And that is the miracle of the Pentecost. A miracle of mutual understanding. A restoration of the unity that humanity lost at Babel. So ngayon, pilit ibinubuhay sa atin ng ating Panginoon na sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo, na harinawa tayo ay magkakaisa upang hanapin at bigyan ng katarungan ang ating sambayanan. Na magpahanggang sa ngayon ay mainap at napakahirap hanapin ang kasaganaan sa ating lipunan. Today, you might ask, what gift of the Spirit, what language do you need so that everybody can understand no matter what their ethnic or linguistic background? Totoo po, meron tayong angking regalo. Such a language, and that is the language of love. Ang pagmamahal, a language that all people should understand. Di po ba? Lahat tayo, we understand that when you smile, love is the language of the Spirit. Sabi nga, ng isang writer, love is the only force that can make things one without destroying them. Ang pagmamahal ay isang hindi mo rin masasabing bagay na kapag ito'y sinasabuhay, those hatred that we have sa ating mga puso ay nawawala. And it the language and the only language capable of creating a unity that respects diversity. The kind of unity our divided church and war-torn and broken world sorely needs. Pagmamahal, yun man lang ay ating may sa buhay. There was a story. What is the role of the Holy Spirit in our lives? Ano nga ba ang kanyang role sa ating buhay? There was a renowned Italian violinist nang siya ay magpe-perform sa isang
konsyerto, habang siya'y naglalakad, pinapalakpakan na siya. Hindi pa siya nagsisimula ng kanyang maestro na tugtog, ay pinapalakpakan na siya. And suddenly, habang siya nagtutugtog, one string of the violin snapped. Naputol yung isang string. Pero itong professional na violinist na ito, hindi siya nagpatinag. He continued. And that music was fascinating and impressive. Moments later, the second string snapped again, naputol ulit. Pero hindi siya nagpatinag. Nagpatuloy pa rin siya. Hanggang sa nag-iisang string na lang ang natitira. Ilang string bang meron yung violin? 4, di po ba? So sabi niya, ladies and gentlemen, you are about to hear a one-string presentation. Sa nag-iisang string na yun, that performance was flawless. That music entertained. Parang nasa langit sila. On just one string. Such was the incomparable touch of the Master's hands. Ibig sabihin, when we summarize that role of that violin string at sa kanyang buhay, God does not look at our ability or inability. All God wants is our availability. Hindi tinitingnan ng Diyos ang ating kakayahan na maglingkod. Bagkus, ang kagustuhan ng Diyos is our availability sa paglilingkod sa Kanya. Sa mga kapatid, nawa sa araw ng Pentecostes na ito, masubukan natin at maisabuhay natin ang wagas na paglilingkod sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating pagmamahal. That love that consummates all things. Kaya nga, sa panahon ngayon, na napakahirap nang hanapin ang pagmamahal sa ating kapwa, hayaan natin at padaluhin natin ang banal na Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin. Let that love spread to all humanity. Huwag na tayong dumagdag sa kaguluhan ng ating mundo. Bagkus tayo, nawa ay maging vessel, maging instrumento, maging daluyan ng pagmamahal sa ating kapwa, maging sa ating sambayanan. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo. Amen. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay po nating pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya tayo sa isang Diyos, Amang makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa, at ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Niyanak ni nilikha, kaysa sapagkat Diyos ang Ama, sa pamamagitan niya inalikha ang lahat, na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay nanag siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ni Maria Birhen at naging tao. Pinako sa krus alang-alang sa atin sa panahon ni Poncio Pilato, nagpakasakit na matay at nalibing, at muling nabuhay sa 3 araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at naluluklok sa kanan ng Ama. Muling darating ng malwalhati upang hukuman ng mga buhay at mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon ang pagkapagbigay ng buhay na nagbubuhat sa Ama. Sinasamba siya at niluwalhating kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa isang iglesyang banal, katolika at apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa pagpapatawad ng mga kasalanan
At inintay natin muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsilod po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Hatid ng kabatigang kailangan natin ng Espiritu Santo upang maharap ang mga paghamon sa pamumuhay natin bilang Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Espiritu Santo, kailangan ka namin. Nawa ang Iglesia Filipina Independiente ay laging maging kasangkapan para sa pagbabalik loob at tagapagtaguyod ng pagkakaisa. Manalangin tayo. Halina, Espiritu Santo, kailangan ka namin. Nawa ang Obispo Maximo at lahat ng ibang pinuno ng simbahan ay maging inspirasyon ng kanilang pinamumunuan. Manalangin tayo. Halina, Espiritu Santo, kailangan ka namin. Naway lahat na nagtuturo ay makapagpunla ng tunay na makatao at kristyanong mga pagpapahalaga sa kanilang mga tinuturuan. Manalangin tayo. Halina, Espiritu Santo, kailangan ka namin. Nawa lahat ng mga pinunong pambayan sa mundo, lalo na sa bayan natin, ay patnubayan ng malasakit sa kagalingang panlahat. Manalangin tayo. Halina, Espiritu Santo, kailangan ka namin. Nawa tayong nahaharap sa mga pagsubok ay makatagpo sa ating pamayanan ng kailangan nating tulong. Manalangin tayo. Halina, Espiritu Santo, kailangan ka namin. Upang ang bawat isa sa atin ay makatagpo ng tunay na katiwasayan sa personal na pakikipagniig sa Panginoon at sa gabay ng banal na puso ay matuto rin tayong magdalang habag sa buong daigdig. Manalangin tayo. Halina, Espiritu Santo, kailangan ka namin. Sa katahimikan, idalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Halina, Espiritu Santo, kailangan ka namin. Manalangin tayo. Espiritu ng buhay at kabanalan, gabayan mo ang aming mga puso sa landas ng pag-ibig at paglilingkod, nang kami maging mabisang kasangkapan sa pagtatatag ng kaharian, kung saan ka nabubuhay at naghahari ng walang hanggan, kasama ng Ama, ng Anak, at ng Panginoong Hesus. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo, sa pamamagitan ng isang Espiritu tayong lahat at pinag-isang katawan ng tayo binyagan. Ingatan natin ang pagkakaisa na dulot ng Espiritu sa bigkis ng kapayapaan. Na ginawang sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. At sumayin Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Ibigay natin sa Panginoon ang karangalang nararapat sa kanyang pangalan, magdala ng away pumaroon sa kanyang harapan. Magsipo muna po ang lahat.
lahat po tayo. Walang hanggang Diyos, pinagkaloob mo sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasaganan, binibigay mo ang lahat ng aming pangangailangan. Kami ng mga pagbabang lingkod ay nag-aalay sa itong sagisag ng aming pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng iyong kaawaan. Amen. Maawaing Diyos, pinatubo mo ang butil at mula rito ginawa namin ang tinapay na ito. Inialay namin ito sa iyo pang sa amin maging tinapay ng buhay. Ipagkaloob mo na kaming tatanggap nito ay mabuklod sa bigkis ng pag-ibigan. Amen. Makapangyarihang Diyos, tanggapin mo ang mga alak na ito na aming ginawa mula sa mga kaloob. Ito nawa ay maging inumin spiritual namin upang kaming tatanggap nito ay mapasigla at maging bago sa paglilingkod sa iyo. Amen. Manalangin tayo mga kapatid upang ating hain maging marapat sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang ating hain sa ikapupuri at kalahati ng kanyang pangalan sa ating ikabubuti at ng buong niyang Iglesia. Tinupad niya ang kanyang ipinangako mula sa langit. Isinugod
kanyang Espiritu Santo sa kanyang mga alagad upang turuan at pumunuan ang mga ituntungo sa katotohanan. Binigyan sila ng katapangan at pagpupuyugin na ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng mga bansa. Kaya nga, kasama ng mga anghel at mga arkanghel at lahat ng kalipunan ng langit, buong kakalakan nating ipinahayag ang iyong kalwalhatian. Lagi nagpupuri sa iyo at magsasabi, Banal, Banal, banal na Panginoon, Diyos ng kapangyarihan at lakas. Ang langit at lupa ay puspos na iyong kalwalhatian, o sana sa kaitasan. Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon, o sana sa kaitasan. lahat ng kalwalhatian ay sa iyo, Diyos, na makapangyarihan namang makalangit. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan, ay pinagkaloob mo yung bugtong na anak na sa Jesucristo na maging taong tulad namin, at banasin niya ang mamatay sa krus para sa aming katubusan. Doon ang kanyang ginawa sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at ganap na hain para sa buong sanlibutan, at kanyang itinatag at iniutos sa amin na ipagpatuloy isang pagunita sa kanyang mahalagang kamatayan at hain hanggang sa muli niyang pagdating. Magsilod po ang lahat. Noong gabing siya'y pinagkanuno, kumuha siya ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat sa iyo, ito'y kanyang pinarason at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabing, kunin, kanin. Ito ang aking katawan na pinagkakaloob ko sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan, ay kinuha niya ang kalis, at nang siya'y makapagpasalamat, ibinigay niya ito sa kanyang mga alagad at sinabing, inumin niya ito kayong lahat, sapagkat itong aking dugo ng bagong tipan, na ibinubuhos para sa inyo at para sa marami, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Kailanman at iinumin ninyo ito, ay gawin sa pag-alaala sa akin. Ipahayag natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Panginoon at tamang makalangit, ginaganap namin o bang lingkod ang pag-alaalang iniutos ng iyong anak sa aming pagunita sa kanyang pinagpalang pagpapakasakit at mahalagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na maguli at malwalhating pag-akyat sa langit. At sa aming paghihintay sa kanyang malwalhating pagbabalik, ay aming inialay sa iyo itong tinapay ng buhay
at itong kalis ng kaligtasan. At kasama ng mga handog na ito, ay inialay namin ang aming mga sarili na sinasamo namin sa iyo, na tanggapin sa iyong makalangit na altar itong aming haing papuri at pasasalamat. Butihing Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ay pagpalain mo at pakabanalin itong tinapay at alak upang para sa amin ay maging kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na si Jesucristo. Ang lahat nawa na tatanggap ng banal na komunyong ito ay mapuspos na iyong biyaya at makalangit na pagpapala at maging kaisang katawan niya upang siya'y manahan sa amin at kami sa Kanya. At bagamat kami hindi karapat-dapat na mag-alay sa iyo ng kalamakaran, gayunman sinasamo namin sa iyo na tanggapin itong aming tungkulin at paglilingkod sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya at kasama niya at sa Kanya, kaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian ay sa iyo, o Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. At tulad na tinuro sa atin ng ating Panginoong tagapagligtas na sa Jesucristo, sabay-sabay nating awitin ang Ama namin. Sinasamo namin siniligtas kami sa lahat ng masama at ipagkaloob mo sa amin na iyong kapayapaan sa panahon namin.
Sa tulong ng iyong awa, ilayo mo kami sa pagkakasala at iligtas sa ligalig sa pamamagitan ng iyong anak na sa Jesucristong aming Panginoon na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Kordero ng Diyos, ikaw na nagaling sa kasalanan ng sanlibutan. Nawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, ikaw na nagaling sa kasalanan ng sanlibutan. Nawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, ikaw na nagaling sa kasalanan ng sanlibutan. At kaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Lahat po tayo sa panalangin ng pagpakumbaba, din may bilog kami sa iyong hapag mawaing Panginoon. Dahil di natitiwala sa sarili namin pagkamatuwid, kundi sa maraming dakilang awa. Hindi kami karapat-dapat na mamulot ng mga muno sa ilalim ng iyong hapag, subalit likas sa iyong pagkamawain. Ipagkaloob mo sa amin kung gayon dating Panginoon, namin tanggapin ang katawan ng mahal na anak na sa Jesucristo, at inumin ang kanyang dugo, upang kami na pinalalakas at nagiging bago ng kanyang buhay, ay manahan sa kanya at siya sa amin magpakailanman. Amen. Ang mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos, tanggapin ninyo ang mga ito nang may pasasalamat sa pag-alaala na inialay ni Kristo sa kanyang sarili para sa inyong katubusan. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Magsiupo po ang lahat at ihanda ang sarili sa pagtanggap ng banal na komunyon.
Paalala po na patuloy pa rin tayo magkakaroon ng second alms offering na ilalaan natin sa mga pangailangan at proyekto ng ating simbahan. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumayo Tayo rin, po'y manalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, pinasasalamatan ka namin sapagkat may pinakain ng pagkain espiritual, ang kamahal-mahalang katawan at dugo ng aming tagapagligtas sa Yesu Kristo. At sa mga banal na misteryong ito, ay tiniyak mo na kami mga buhay na bahagi ng katawan ng iyong anak, at mga tagapagmana ng kanyang walang hanggang kaharian. Ngayon naman, isugo mo kami upang gawin namin ang tungkulong iniatas mo sa amin, na ikaw at aming kapwa ay ibigin at paglingkuran, bilang mga tapat na saksi ni Kristo na aming Panginoon. Sa Kanya, sa iyo, sa Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kalwalatian, ngayon at magpakailanman. Amen. magsilhod po ang lahat. Ang kapayapaan ng Diyos sa limalirip ng buong pangunawa, matatag na ingatan kayo sa kaalaman at pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang anak na sa Jesucristo ng ating Panginoon. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, naway sumainyo at lagi manatili sa inyo, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Good morning po sa ating lahat. Meron pong nagba-birthday. Tayo po'y manalangin. Papasalamat sa buhay ng pinagkalabos ng anak ko si Sian. Rarain mo, Panginoon, patuloy mo siyang dakilain, patuloy mo siyang pagpalain at bigyan ng angking talino at nawa sa kanyang patuloy na paglulugod sa iyo. Nawa sa matong nakakuhan at matungkungan ng dakilang pagmamahal sa kanya. Panginoon, naway gabayan at patuloy si Sian sa kanyang pag-aaral at nawa kami po lahat ng pangalan ng buong pagkaroon sa kanya at sa bawat itingin na kanya po hakakbalin at tumulong sa pagmamahal. Sa babae at paglugan ng Espiritu Santo bilang Diyos at Espiritu Santo ang katilang pagmamahal. Happy birthday, Zian! The Lord Almighty grant you the very blessings. Amen. Happy birthday! Meron pa po? Wala na? Wala na mag-birthday? Wedding anniversaries? Wala din. Tumayo po tayo para po sa ating pambansang awit.
Panginoon ay sumainyo, at sumairi taglay at sa patnubay na banal na Espiritu Santo, humayo po tayo upang patuloy po nating ibigin at paglingkuran ang Panginoon, lalo tigit ang ating kapwa. salamat sa Diyos.